Bukod po sa public storm signal at flood and landslide warning na ginagawa na po, binungkayan rin po ng DOST at Project NOAA yung pagpalabas po ng Storm Surge Advisory o SSA protocol kapag may sama ng panahon. Kaunay niya makasama natin live Executive Director ng Project NOAA, Ginoong Mahar Lagmay. Magandang umaga. Welcome. Ayan. Morning. Mape-predict daw ba yung storm surge at anong category to? Alert 1, Alert 2, gano'n? Yung storm surge kasi, kapag parating yung bagyo, ito ay related sa mga bagyo, di ba? Yung bagyo, kaya na natin i-predict yan days in advance, no? So, alam natin yung tatahaking lugar, tapos yung lakas ng hangin, no? Lakas ng ulan. Yan, no? So, kung kaya natin yon, kaya din natin alamin kung magkakaroon ng storm surge. Diba? Kasi dahil yan sa lakas ng hangin, Actually, nung bago mag-Yolanda, nasabihan ng mga tao na 2 days in advance yung mga eksaktong lugar tsaka yung height, no? Hindi lang nagkaintindihan kung ano nga ba talaga yung storm surge. No? Ano ba sa Tagalog? Baka... Well, marami yung mga... Daluyong. Marami. Daluyong, merong nagsasabi, silakbo. Silakbo. No? Silakbo ng bagyo, merong sinasabing humbak, no? Pero yung... Yung siguro, hindi na natin mapapagkailan na lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino ay alam na kung ano ang storm surge dahil sa dami ng media. Ang warning ito depende sa magiging taas nung alon, ganun ba? Tama. Okay. No? So, ang kailangan kasi natin mapa. Okay. Kung alam natin yung taas, dapat alam natin kung hanggang saan papasok inland, no? Okay. Sa kalupaan, no? Pero yon ginagawa yon sa pamamagitan ng magandang mga topografiya, no? Hindi basta-basta naiimbento yon Kasi bawat kalupaan merong iba-iba, no? May patag, may matarik, no? So yung storm surge na mataas ay hindi papasok dun sa matarik na baybaying dagat, no? Pero kapag ito ay patag, ito ay papasok. Sa Yolanda, pumasok ito ng mga 2 kilometro hanggang 2.5 kilometers. At hindi lang isang beses, no? Oo, hindi lang isang beses, ano? At iyon ay gagawin natin para sa lahat ng mga baybaying dagat natin. 32,000 kilometers, the third longest coastline. Pero kasabay siya ng storm signal din pag naglabas ang babala. Yung storm signal, iba yon dahil sa lakas ng hangin yun, ano? Pinag-iisipan pa. Ito ay plano, ito ay plano. Ngayon, kapag namataan na merong panganib ng storm surge, magsasabi tayo ng, ang suggestion is magkaroon ng mga storm surge advisories, no? May maaaring ito ay 1, 2, 3. Siguro yung 1 ay katumbas ng 2 metro, 3 metro. Okay. Yung pag-4 na metro o lagpas isang palapag na ay number 2. Kapag mas mataas ba doon, advisory number 3. 3 na. Pero, ang importante doon sa warning na yon, kailangan mabigyan sila ng mapa na detalyado na nagsasabi sa kanila kung ang 3 hanggang dito papasok sa bawat lugar ng kanilang komunidad. Itong mga nasalanta, kunyari, doon sa coastal area ng Leyte, di ba mas maganda, wag nang pabalikin kasi kung may babala noon, anong alert level yung storm surge na umabot na sinasabi mong 2 kilometro? Umabot ng 5 to 6 meters yun Lagpas na. Lagpas. Parang isa't kalahati. Di ba, umakit na nga rin sila, umabot pa Doon pa sa taas ng storm surge, meron pang alon. Kasi iba pa, ang storm surge parang pagtaas ng tubig dagat yon. Okay. Nakapatong doon, may mga may alon. May alon pa dahil yung bugso ng hangin, hinahampas siya. Okay. So, ngayon, yung advisory na yon, tinitignan namin pa kung ano. Pero ang importante talaga, merong mapa na maibigay do sa barangay. No? Kailangan barangay level para nakikita nila kung matutupok yung kanilang bahay o hindi. At ilalagay ito sa bawat barangay. Barangay, oo. Ayun. Ano ba, detalyado na rin ba kung anong lugar tong mga plano nyo na bigyan ng ganitong alert? Siyempre, ang pa-prioritize natin yung mga populated areas, no? Kasi mas populated yung coastal community, mas malaki siyempre ang nasa panganib. No? Pero susubukan namin na tapusin itong lahat na to bago matapos ang taon. Okay. Yung mga highly populated areas, susubukan matapos ito sa lalong madaling panahon. No? Pero siguro karamihan nito sa Setyembre ay maaayos na lahat. Pero yung nagdaang Yolanda, hindi ba kayo nagulat sa karakter ng storm surge na yon? Kasi di ba, sinasabi nga ni Mayor, dapat sinabi nyo daw tsunami, di ba? Dahil sa taas. So, ngayon ba napag-aralan nyo na kung ba't naging ganun yung storm surge na yun sa Yolanda? Alam namin kung ano yung taas okay. No? Nagkaroon ng problema sa komunikasyon. Yung layo. Marami nagsasabi na dapat tinawag namin na tsunami
Pero hindi, earthquake kasi ang suna. yun na nga eh. Kasi sa amin, bilang scientifico, kailangan tawagin namin ng isang bagay. Kasi na kung ano ang correct na pangalan Ano ang niya, resulta nun, no? Mga nagsasabi nito eh, dahil nangyari na, kaya madaling sabihin. Ano? Pero isipin mo kung bago ito nangyari, at ito ay mga modelo lamang at magsasabi kami ng isang bagay, tapos hindi naman, siyempre, siyensya to, di ba? Kailangan i-validate mo, nakakatakot din, ano? Maaring nangyari to, maaring hindi nangyari to, ang nagkataon ay nangyari, no? Kaya kailangan, eto na. importante, natatawagin namin bilang scientifico ang isang bagay na, ano. Ngayon, ang komunikasyon, ano, dapat yan, pinagtitibay talaga yan. Mahalaga yun. Hindi napapag-aralan ito ng isang araw lamang, Igan. No? Hindi lang 2 araw, kung hindi talagang tuloy-tuloy na edukasyon na natututunan natin. Tutok ng yan. Isang taon, mga buwanan, no, na may sapat o tamang gabay ng siyensya. At sa tulong ng lokal, no? Malagay sa lokal. Tulong. Okay, maraming salamat at asahan namin yung yung mga ganyang babala para mas mabawasan pa yung pagkawala ng buhay at pinsala sa ati-arian. Mahal Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, maraming salamat.